Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, may project tayo ngayon. Gagawa tayo ngayon uli ng isa na namang amplifier rack or tool case, ano? So tara guys, bago natin simulan, babanggitin ko muna yung kanyang mga sukat, ano? Bago natin assemblein. So tara guys. Okay guys, ano itong kanyang dalawang siding. Itong kanyang lapat ay nasa 19 and a half. At yung kanya namang mula dito hanggang dito sa ilalim ay nasa 36 inches or 3 feet, no? At ito namang kanyang panloob, yung latag sa ilalim at yung latag sa bandang gitna, 19 and a half by 19 and a half, no? At yung kanya namang pang-ibabaw, pang-ibabaw pala, yung 19 and a half by 21 inches, no? At ito naman yung kanyang pangharap, no? Yung pang front natin, ito ay nasa 21 inches by 3 feet, no? At ito yung kanyang backboard. So, tara guys, simulan na natin. Okay guys, ano, sa panimula natin, maglalagay muna tayo ng stick, no? Sa bandang paanan niya, ito yung magiging patungan ng una nating latag sa ilalim, ano? So, tara guys. Okay guys, ano, naikabit na natin yung dalawang stick sa bandang paanan. So guys, ang purpose niyan, kung halimbawa hindi kayo maglalagay ng gulong, so magsisilbing paa yan, ano? Ngayon, kung maglalagay kayo ng gulong, so okay lang din, ano? Yan na yung magiging patungan ng una nating latag. So, tara guys, tuloy-tuloy na tayo. Okay guys, ano, bago natin takpan, likod at harap, itong clearance na ito ay 6 and a half inches, ano? Ito yung magiging patungan ng mixer, at ito naman yung kanyang magiging pintuan sa itaas na magiging patungan naman ng laptop. So tara guys. Okay guys, ano, gawa na yung ating box. So, likod at harap at magkabilang gilid. Sarado yan guys, ano. So, hanggang kabila yan. So, sarado yan. Ngayon guys, dudrawingan ko muna. Gagawa ko ng layout. And then, ipaliliwanag ko sa inyo kung paano at kung paano natin ikakat. So, tara guys, dudrawingan ko lang. Okay guys, ano, buo na yung ating box. So, ikakat na lang natin yung kanyang mga pamintuan at yung likod niya, no? Pintuan din sa likod. So guys, ito yung kanyang pinakaharap, no? Ito yung kanyang pinakaharap. Ito yung layout natin guys. Unahin natin dito sa ibabaw, ano? So ito guys, yung kanyang layout. Mula rito hanggang dito ay 7 and a half, ano? Mula naman dito hanggang dito ay 13 and a half. So papatak siya ng 21 inches, ano? Ngayon guys, ikakat ko ito, no? Ikakat natin yan. Itong parang pinaka ibabaw niya. So ito siya. Gumuhit tayo. Diretso. And then, pag ganito guys, nagkaroon tayo ng curve. No? Binilugan natin siya. So ito yung ating ikakat. Pag ganito. And then,
Diretso yan guys. Ngayon, pagdating dito ay kakat natin ito, pa-curve na naman at diretso dito. So, hindi tayo diretso rito guys, ano? Kinuha ka lang itong guhit na ito. Ang clearance naman nito ay 5 inches, ano? Tapos diretso rito, pa-curve, and then diretso ulit. So, yan yung magiging form ng ating layout ng ating pang-ibabaw, ano? Ito yung lagayan ng mixer, at pag ito itinas mo naman, magiging lagayan ng laptop or yung DVD player, ano? Ngayon guys, sa kanya sa pamintuan naman, ito naman ay 2 inches, no? Pagitan yan. So, ikakat natin ito hanggang dito sa ilalim, sa ibaba, no? At diretso ron. So, ito siya guys, ano? Ito yung kaibahan guys ng una kong ginawa o yung pangalawang ginawa ko na meron silang drawer. Ito ay walang drawer. And then dito sa front, ito naman guys sa kanyang front, ano? So susundan natin ito, itong curve na ito, padiretso rito. Ito yung ating ikakat, ano? Ganoon din sa kabila. So hanggang sa ilalim, ano? So ito yung magiging takip o yung pintuan sa harapan. Ito namang sa ibabaw, ito guys, ano, yung pa-slide na yan, diretso rito at diretso rito. So ganun guys, ano, at ito yung ating ikakat para maging ating amplifier rack, no? So guys, ang gagawin nyo muna, bubuin nyo muna yung buong box na ganyan, buong kahon, and then magdodraw na lang kayo ng pattern na inyong ikakat, depende sa laki, no? O sa sukat na gusto ninyong ikat. Halimbawa, gaya nito. Ito pwede kayong gumitna na lang, no? O pwede namang mas ano pa, no? Kasi may bisagra naman yan. Kung gusto ninyong malaki talaga yung clearance ng lagayan ng mixer or ng laptop, ano? And then pagdating dito naman guys sa side, depende sa inyo kung gusto niyo mas malaki pa or mas maliit pa yung make sure lang na hindi tatamaan yung pako, ano? Huwag naman masyadong maigsi kasi gawa ng yung pinagpakuan baka matamaan yung mga pako. So ito sa akin tama na tong 2 inches. And then pagdating naman dito guys, depende sa inyo kung halimbawa gusto niyo mas mababa pa o mas malalim pa or mas mataas pa. So para sa akin ang ginawa ko ay 5 inches lang yung clearance, no? And then meron akong 2 inches na natitira o 1.5 inches na matitira. Okay, tara guys, ikakat na natin. Pero bago yung guys, ay pakikita ko muna sa inyo yung ginawa kong ikalawang amplifier rack natin na may drawer, ano? So tara guys, ay pakikita ko muna sa inyo kung ano yung kaibahan ng may drawer at itong gagawin natin na walang drawer. Tara guys. So yun na yung guys, ano, yung ginawa natin na ikalawang amplifier rack na may drawer. Nga pala guys, ano, ito yung ginamit kong pambilog, ano, dito, ayan, oh. Siya yung ginamit kong pambilog. But guys, depende sa inyo, no, pwede naman yung mga platito o kung ano man yung bilog na pwede ninyong ipang guhit, ano. Dito naman guys, itong electrical tape, ano. Ito naman yung pinambilog ko. So, diskarte na lang ninyo guys, no, kung kayo ang gagawa, kung ano yung mga pwedeng pambilog na gusto nyo gawin. At ganoon din guys, ano, kung ano yung ikakat natin sa harap o yung sukat, ay ganoon din naman sa likod. So, parehas lang, ano.
At ang gagamitin natin guys ay itong lagari at itong ating jigsaw. Ito naman guys, pwede naman sanang lagari yan, kaya lang meron tayong curve, hindi kasi kakayanan ng lagari yan. Kaya sana kung meron kayong jigsaw kahit na pambahay lang, yung kahit mga tagahalagang 600 lang, ito kasi ginagamit kong pang trabaho, ano. So meron naman nabibili guys, ano, yung melt tank, yung maliit, kung pambahay use lang naman, pwede na yun, ano, nasa halagang 500 lang yung guys. So mas maganda na meron kayong jigsaw para pagdating sa mga curve, no, sa mga ganyan at mga pambilog ng speaker ay meron kayong magagamit. So tara guys, umpisa na natin. Okay guys, ano, sa pasimula natin, gagamit muna tayo ng lagari, no. Lalagarin natin ito, and then pagka meron na siyang munting butas na yung sakto na yung butas ng jigsaw, so saka natin titirahin ngayon ng jigsaw. Sa pasimula ng cut natin guys ay gagamit muna tayo ng lagari. Huwag kayong gagamit ng barena, huwag kayong bubutas dito kasi madidisforma, no? Kumbaga hindi magandang tignan na merong butas. So mas magandang lagarin lang muna, and then sundan na lang ninyo ng jigsaw. So tara guys, tuloy-tuloy na, no? Tara. So yan na siya guys, ano, natabas na natin. Ito na yung kanyang itsura. At ito guys, maglalagay tayo ng bisagra, siguro 3 bisagra, no, para mas matibay-tibay. So ito yung binabanggit ko guys, no, ito yung kinat natin na merong curve, tapos dito nag curve uli, and then diretso at diretso rito, at ganoon din sa kabila. So yan yung naging kinalabasan. So guys, ito na siya, no? Pakunti-kunti nakakaitsura na siya. So ito guys, itong portion na to, hindi na natin ito lalagyan, ano, ng divider. So itong dalawa na lang ang ating ilalagay. So dito guys, isang power amp, pwede mo nang ipatong dyan yung single na equalizer. O dito rin kahit isang power amp pa, tapos single na, o yung crossover sa ibabaw niya. Kasya na yan guys, ano. And then dito, kung gusto mo mag-additional ng 2 amplifier pa or mga processor. So dito guys, yung kanyang mixer. So nagbutas na tayo ng 2. Ayun, ano, para sa mga jack o sa mga saksakan. And then yung pang-ibabaw niya, yung takip niya. So ayun, ano, para sa laptop.
Okay guys, ano, nabutasan na natin yung pinaka handle niya. So magiging exhaust na rin niya ng hangin, ano. So guys, naglagay na rin tayo ng banggaan ng ano, yung tinatawag nilang tenga ng amplifier, ano, at saka yung equalizer, yung crossover, ano, at yung power controller. So dito nakadikit yung mga yung guys, ano. So ito na siya. Pakunti-kunti, ano, nagkakaroon siya na guys ng itsura. At ito, dilihan na natin itong kanyang mga pamintuan, likod at harap. So tara guys, tuloy ko lang. Medyo dito muna ako sa loob. Ang panahon iinit tapos uulan. So kaya hindi ko na ipakitang ikabit to guys, ano. Gawa ng naulan sa labas kanina. Okay? Ito na siya guys, ano, nalihan na natin yung kanyang mga takip. Yung pinto sa harap, yung takip sa ibabaw, at yung pintuan dun sa likuran. So ayan sa guys, ano. Ito na yung kanyang kabuuan at dumating na yung ating mga order. So ito yung mga bisagra para dito, yung clip na para dito sa mga pinto, at yung para dito guys, ano, dito rin. Yung latang ito guys, galing sa Shopee, no? At yung gulong. So tara guys, kakabit ko lang yung bisagra, yung mga clip at yung gulong. So ayan guys, ano. At yung bisagra guys, nilagay ko na lang sa labas, gawa ng nangihinayang ako, gawa ng stainless kasi, ano. So sayang naman kung nakatago lang. Okay guys, ano, dun sa mga nagtatanong kung magkano ang inabot niyan. So guys, yung plywood niyan nasa 1.5 siya, no. Hindi ka naman makakabili ng kalahati, so kaya ang bali bibili mo diyan, bali 2 plywood. Dito sa amin, ang plywood ay nasa 1.3 ang isa, no. So bali 2 yan, i-times 2 mo na lang yung 1.3 di 2.6 plus yung gulong niyan ay nasa halagang, sabihin natin 200. Hindi magkano na, naka 2.8 na, plus yung kanyang clip, sabihin natin yung mga lock, no, yung mga lock nasa 300. And then yung bisagra, yung kanyang stick well at yung pako at yung kuryente, sabihin mo na lahat yung papatak siya ng mga nasa 3.6, no, lahat na yon nasa 3.6. Ngayon guys, kung halimbawa lang, no, halimbawa ibebenta ko yan nasa halagang 4.2 o 4.3, kahit pa paano yung labor ko ron, ano. Meron na rin ako malinis na 800 na pang labor, ano.
Okay guys, kung nagustuhan nyo itong ating munting video, huwag nyo pong kalimutan. Pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.